Hindi ko maiwasan ang labis na pag-init ng batok at mga tainga ko, dahil sa magkahalong kaba at takot. Pero wala na akong magagawa pa, dahil nasa harapan na ni Charlie ang ama niya. Kitang-kita ko kung paano matuon sa anak ko, ang atensyon ni Tyrone. Masyado na niyang tinatitigan ang anak ko, kaya naman, nag-uumpisa na itong makaabala sa akin. Anak mo ba ito, Claudine? Nanlalaking mata na tanong ni Steven, habang pabalik-balik ang tingin sa akin, at sa anak ko. Tumitig siya kay Charlie, hindi pa siya nakantento, at nilapitan niya pa ito. Kita ko kung paano maningkit ang mga mata niya, habang pinagmamasdan ang anak ko. Dahil doon ay hindi napigilan ni Charlie ang matakot, at magtago sa likod ko. Mabilis na lumapit si Tyrone at hinawakan ang buhok ng kaibigan, saka ito hinilapalayo. Tinatakot mo ang bata, matigas niyang saway rito, bago tumingin sa bata. Sorry kid, maaaring nakakatakot ang mukha ng lalaking ito, pero mabait siyang tao. Mas lalong nagtago si Charlie sa likod ko, nang magsalita si Tyrone. Napahigpit ang kapit ng anak ko sa lelayan ng aking damit. Mas natakot pa yata sa iyo, natatawang banat ni Steven, bago tumayo ng maayos sabay tingin muli sa anak ko. I'm sorry kid, hindi ko lang napigil ang titigan ang mga mata mo, dahil kasing asul ng mga mata ng lalaking ito, aniya at itinuro si Tyrone. Si, napalunok ako sa sinabi niya. Alam kong yun agad ang mapapansin nila, dahil kuhang-kuha ni Charlie ang mata ng ama niya. Buti na lang hindi galing kay Tyrone ang features niya, kaya may maipapalusot pa ako. Well, mabilis akong lumapit sa kanila. Iyon ay dahil ang kanyang ama ay Amerikano, pagsisinungaling ko sa kanila gamit ang mahinang boses. Napakasensitibo ng topic na yan, kaya sana, huwag na nating pag-usapan sa harap ng anak ko, makahulog ang sabi ko. Oh, iniwan ka niya. Malatsismasong tanong ni Steven. Iniwan ka ba niya at ang iyong anak? Ulit niya pa. Tumango lang ako bago nilingon ang anak ko. Oo, pero hindi na iyon mahalaga. Tugon ko, bago ibinalik sa kanila ang atensyon. Kaya kung buhayin ang anak ko nang ako lang, pagpapatuloy ko. Hindi namin kailangan ang tatay niya para mabuhay kami, makahulog ang sabi ko. Patama ko yun kay Tyrone, kahit hindi niya alam na sa kanya nakadirekta ang mensaheng yun. Wala lang, gusto ko lang sabihin yun sa harapan niya. Oh, that explains kung bakit ka desperado na panatilihin ang iyong trabaho, tumatangutan gang sabi ni Steven, bago binalingan ang kaibigan. And here you are, pinapahirapan ng mga empleyado. Shut up Steven, saway niya rito, at nagsimula na naman silang magtalo. Hindi ko na sila pinansin, at binalingan ko na lang ang anak ko. Ipinaliwanag ko sa kanya na kahit ganun sila, ay mababait silang mga tao. Ilang sandali pa ay lumabas na rin si Raquel, na nabutang nagtatalo ang magkaibigan. Sis, sure ka magiging okay ka sa pudor ng mga yan? Alang-inang tanong niya sa akin, kaya napangisi na lang ako. Nasanay na ako sa kanila sis, tugon ko. Kapag nandoon na kami, bumisita ka ha. Magpapalam ako sa boss ko. Wait lang, hintayin natin si Adrian, aniya at nagpalinga-linga sa paligid. Parating na yun saglit lang. Sinabi mo sa kanya, gulat kong tanong. Sinabi ko lang na aalis ka. Hindi ko sinabi ang tungkol sa, you know na, makahulog ang tugon niya. Okay, maya-maya pa, ay dumating na nga si Adrian. Agad siyang lumapit sa amin ng anak ko, at kinarga si Charlie. Bakit hindi mo sinabi? Tila may pagtatampong tanong niya sa akin. Kung hindi pa nadula si Raquel, hindi ko pa malalaman, aniya bago bumaling kay Charlie. Iiwan mo si Tito Daddy. Sino siya? Tanong ni Steven sa akin. Pansin ko ang pagtingin niya kay Adrian, na para bang sinusuri niya ito. Manliligaw mo, L. Hindi, mabilis kong tugon. Kaibigan ko, si Adrian, pagpapakilala ko. Ito naman si Raquel. Kaibigan. Yang lalaking yan, aniya na parang hindi naniniwala. Sa tingin ko ay hindi ganoon ang nararamdaman niya, nakangising sabi niya. Sigurado ka bang kaibigan lang din ang tingin niya sa'yo? Steven, pwede bang tumahimik ka? Saway ni Tyrone sa kanya. Umalis na nga lang tayo. Pumasok na kayo sa kotse, matigas niyang sabi rito, bago bumaling sa akin. Tara na Claudine, marami pa tayong gagawin,
pahabol niya, bago niya hinila ang kaibigan papasok sa sasakyan. Sis, sino sa kanila ang boss mo? Mabilis na tanong ni Raquel, at ngumisi pa. Akin ang isa. Landi, mahinang sabi ni Adrian. Inggit, sagot naman ni Raquel. Pero bago pa sila mag-away, ay pumagitna na ako. Hindi ko na pinansin ang tanong ni Raquel, at nagpaalam na ako sa kanila. Ayoko rin kasing paghintayin ng matagal sila Tyrone at Steven. Sige nanak, say goodbye to Tita Raquel and Tito Daddy. Goodbye, Tito, Tita, malambing na sabi ni Charlie, bago isa-isang niyakap ang mga kaibigan ko, at hinalikan sa pisngi. Pagkatapos ay tuluyan na kaming nagpaalam. Dumalaw kayong dalawa ha, pahabol ko pa, bago ako tuluyang pumasok sa kotse. Nasa backseat kami, habang nasa unahan naman si Tyrone at Steven. Fair na po. You didn't tell me you have a wonderful son Claudine, sabi ni Steven, habang binubuhay niya ang makina ng sasakyan. Saan mo nakilala ang kanyang ama? Paumanhin, pero hindi ko maisisiwalat ang mga sensitibong impormasyon sir, matigas kong sabi, at nang malaman niyang hindi ako komportable sa pinag-uusapan namin. Aside sa hindi ko alam kung paano ko ito lulusutan, nakikinig din ang anak ko sa amin. Maaaring bata pa si Charlie, ngunit mas naiintindihan na niya ang mga bagay-bagay, kaysa sa mga batang kaedad niya. Oh sorry, aniya, at pinaandar na ang kotse. Habang bumabiyahe kami ay pansin ko ang pagtingin ni Tyrone sa amin mula sa salamin. Panay ang sulyap niya kay Charlie na tahimik na nakaupo sa tabi ko habang naglalaro ng kanyang laruan na robot. Hindi ko tuloy mapigilan ang pagkabog ng dibdib ko. Nagsisimula na naman akong kabahan dahil baka nakaramdam siya ng lukso ng dugo nang makita ang anak ko. Pero hindi, imposibleng alam niya ang konseptong yun. Malamang hindi alam ng mga mayayaman ang tungkol dito. Letcheng Steven talaga to. Minsan hindi ko rin gusto ang lumalabas sa bibig niya eh. Pakiramdam ko'y mapapahamak ako nang wala sa oras. Napagawa tuloy ako agad ng kwento tungkol sa ama ni Charlie. Well, mabuti na rin yun at nang hindi na maisip pa ni Tyrone, na ako at si Charlie ang matagal na niyang hinahanap. Sa tingin ko pinagtagpo talaga kayong dalawa ng tadhana, biglang pagsasalita ni Steven sa kasagsagan ng tahimik na biyahe, kaya napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Tyrone. Tingnan mo naman, foreigner ang ama ng anak ni Claudine. Ang bata ay may asul na mga mata at ikaw rin Tyrone. Sa ganoong paraan, mas makukumbinsi si Cassandra na totoo ang sinasabi niyo, paliwanag niya sa amin. Kung hindi ko lang talaga kayo kilala, iisipin ko talaga, na totoong anak niyong dalawa yan. Pero kilala ko kayo eh, especially si Tyrone. There's no way you would let him bed you Claudine. Sir, pwede bang wag muna natin pag-usapan ang mga bagay na yan sa ngayon? Nandito ang anak ko, sabi ko na lang at nang manahimik siya, dahil pakiramdam ko'y hihimatayin na ako sa nervyos at kaba. Nagsisisi na akong pumayag akong magkita silang mag-ama. Well, hindi ko rin naman papatulan yang si Claudine sa totoong buhay, sabat ni Tyrone, dahilan para mapataas ang kilay ko. Hindi ko napigil ang ma-offend sa sinabi niya. Biglang kumulo ang dugo ko, at pamitik ang ugat ko sa aking noo. Agad kong tinakpan ang tainga ng anak ko, at gigil na tumingin sa direksyon niya. Ako rin naman po, hindi ko rin naman po kayo type eh, sagot ko sa kanya. Pwede bang huminto na kayo? Saway sa amin ni Steven. Mga walang ya kayo, kaya kayo pumalpak dahil dyan sa tarantadong pride ninyo. Wala namang nag-utos sa inyo na magpanggap. Kayo ang nagdesisyon, kaya panindigan nyo. Bulyo niya sa amin. Natahimik kami sa sinabi niya. Napatingin sa kinaroroonan ko si Tyrone. At dahil inis pa rin ako sa kanya, ay pasimple ko siyang inirapan. Ang sarap ipaalala sa kanya, kung paano siya nasiyahan habang magkasama kami ng gabing iyon. Nakagawa pa nga kami ng Little Angel eh. Hindi ko napigilan ang pag-awang ng bibig ko, nang makita ko ang lugar kung saan kami huminto. Isa itong hotel, isang napakalaking hotel. Agad akong napatingin kay Tyrone, nakasalukuyang may kausap sa cellphone. Mommy, tawag sa akin ni Charlie, kaya nabaling sa kanya ang atensyon ko. Dito ba tayo stay? Tanong niya habang nakasilip sa labas ng kotse. It's a big house. That's a hotel anak. Marami diyang kwarto at maraming tao ang tumutuloy doon, paliwanag ko sa kanya.
Sa isang kwarto lang tayo titira. Hindi lang ordinaryong room, sabat ni Tyrone sa amin, bago siya lumingon at tumingin kay Charlie. You will stay at the highest room, dagdag niya, at ngumisi sa bata. Makikita mo rin ang langit doon at ang mga bituin. Really? Manghang tugon ni Charlie, pero bakas pa rin na naiilang siya sa lalaki. Yep, gusto mong pumunta doon ngayon? Tanong nito. Yes please, sabik na sagot ng anak ko, bago tumingin sa akin. Mommy, can I go with Mr. Tiger? Inusenteng tanong nito sa akin. Tiger, kunot noong tanong ko, bago humarap kay Tyrone na nagtataka rin, sa itinawag ng bata sa kanya. Yes, dahil mukha siyang tiger, nakangiting sabi nito. Baka dahil palaging nakakunot ang noo mo, natatawang sabat ni Steven. Kita ko kung paano mas nangunot ang noo ni Tyrone, bago naiinis na tumingin sa kaibigan. Manahimik ka Steven. Bakit ka sa akin nagagalit? Ang bata ang tumawag sa iyo ng tiger, depensa nito sa sarili, at pilit na pinigilan ang tawa. Sa kanya ka magalit. Isip bata, matigas na saad ni Tyrone, bago ibinalik ang atensyon sa anak namin. Bakit mo ako tinawag na Tiger Kid? Ang noo mo po kasi lukot po, at nakakatakot ka, mahinang sabi ng anak ko, bago kumapit sa akin, na para bang humihingi ng saklolo. Lukot. Bakas sa mukha ni Tyrone na di makapaniwala. Napahawak pa siya sa noo niya, dahilan para mas lalong lumakas ang tawa ni Steven. Bata na ang nagsabi. Ang mga bata ay hindi nagsisinungaling, kaya tanggapin mo na lang, mapang-asar na segunda ni Steven, na mukhang enjoy sa nangyayari. Mr. Tiger. Akala ko ay magagalit ng tuluyan si Tyrone, pero huminga lang siya ng malalim, bago tumingin ulit kay Charlie. Anong pangalan mo? My name is Charles Liam Amadeo, but you can call me Charlie, marahang pagpapakilala ng anak ko. I am 4 years old. Nakita ko ang pag-angat ng sulok ng labi ni Tyrone. You got a cool name, aniya at tumingin sa akin. Binigyan mo siya ng magandang pangalan Claudine. Mahusay. Wala namang kahit na anong espesyal sa sinabi niya. He said those words casually, yet it gave me butterflies. I was flattered. Thank you. Pwede na po bang tingnan natin ang kwarto, Mr. Tiger? Tanong ni Charlie. Bakit, hindi ka na ba natatakot sa akin? Medyo po, pero alam ko pong mabait ka, dahil pinatira mo po kami sa bahay mo, tugon ni Charlie. Kita ko kung paano saglit na matigilan si Tyrone, bago siya tumungo. Ang sarap pakinggan. Fair na, sabi nito bago tuluyang lumabas ng kotse at pumunta sa gawin ni Charlie, para pagbuksan ito ng pinto. Hintayin mo ang pagdating ng attendant Claudine, okay? Mauna na kami ng anak mo, sabi nito, bago inalalayan si Charlie na makababa ng sasakyan. Okay po, tugon ko at tiningnan ng aking anak. Behave anak, okay? Yes mommy, tumungo lang ako at hinayaan silang makaalis. Looking at them somehow melted my heart, only if it weren't part of the act. Alam kong ginagawa ni Tyrone ang parte niya, para maging komportable sa kanya ang anak ko. Mahalagang makuha niya ang tiwala ni Charlie, upang ganap na maisakatuparan ang aming plano. You got a smart kid Claudine, biglang sabi ni Steven sa akin. Masasabi kong matalino siya. Ang paraan ng pakikipag-usap niya sa iba, ay nagsasalita tungkol sa kung gaano mo siya pinalaki, dagdag niya at matamis akong nginitian. Nakakalungkot lang na iniwan siya ng kanyang ama. Hindi ko inasahang maririnig ko yun kay Steven, pero naging masaya ako. Pinatunayan nito ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko, para lang mapalaki ng maayos ang anak ko. Pinaramdam nito sa akin, na ang aking mga pagsisikap ay nagbunga. Hindi ko tuloy mapigil ang mapangiti sa sinabi niya. Sometimes may sense rin pala ang mga lumalabas sa bibig niyo no. Nawala ang ngiti niya, at masama niya akong tiningnan. Nahahawakan na kay Tyrone. Ilang araw pa nga lang kayong magkadikit. Napangisi na lang ako sa sinabi niya. Sorry, pero salamat sa sinabi mo. Na nahawa ka sa ugali ni Tyrone. Dapat ka bang maging masaya roon? Mabilis akong umiling. Hindi yun. But for telling me I did a great job raising my son. Well, you deserve the praise. Aniya at commendat sa akin. If you're that grateful, how about a quick kiss on the lips? Mabilis na naglaho ang ngiti sa labi ko. Masama ko siyang tiningnan.
Naisingit niya pa talaga ang kalandian niya. Bababa na ako, walang emosyong sabi ko. Natawa siya sa reaksyon ko. Sorry, nagbibiro lang ako. Medyo, nakangising sabi niya, bago napunta sa ibang direksyon ng atensyon. Oh, ayan na ang attendant, aniya at mabilis na lumabas ng sasakyan. Hindi para tulungan ako, kundi para makipaglandian sa kanya. Lumabas na rin ako at sinabihan siya na dalhin ang mga gamit sa penthouse ni Tyrone. Kita ko pa ang saglit niyang pagkagulat. Sa penthouse ni Mr. Vanderbilt po. Pagkaklaro niya. Oo, tugon ko bago ako humarap kay Steven at nagpaalam ng susunod na kina Tyrone. Ikaw na rin ang magsabi sa kanya na hindi na ako susunod. Tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka, tugon niya sa akin, pero nasa attendant ang tingin. Pagkatapos mong gawin iyon, maaari bang ako naman ang trabahuhan mo? Paglalandi niya rito. Napailing na lang ako bago nagsimulang maglakad papasok ng hotel para sundan ang mag-ama. Sa lobby pa lang, ay nahulog na ang pangako sa labis na pagkamangha. Hindi lang ito ordinaryong hotel. Ito ay isang hotel para sa mga ubod ng yaman. Grabe, halos malula ako sa ganda ng interior. Isang tingin pa lang, ay alam ko na agad na hindi ko afford, kahit ang isang gabi man lang sa hotel na to. Susundan ko na sana ang dalawa, nang makalimutan kong magtanong kung paano makakapunta roon. Kaya naman ay tinawagan ko si Tyrone. Matagal pa siyang sumagot. Oh, paano ako makakapunta dyan? Tanong ko. Oh, pindutin mo lang ang PH button. Tawagan mo ulit ako kapag nakarating ka na sa top floor, tugon niya at ibinaba na ang tawag, na para bang nagmamadali. Napaisip tuloy ako kung anong ginagawa niya roon, kaya dali-dali na akong sumakay ng elevator. May mga kasabayan ako roon, at kita ko kung paano sila tumingin sa akin nang pindutin ko ang PH button. Bigla tuloy akong nahiya, sa uri ng tingin na ipinapakita nila sa akin. Excuse me, kano-ano mo si Mr. Vanderbilt? Biglang tanong sa akin ng isang babaeng nakasuot ng corporate attire, at may dalang folders. Nakita ko kasing pinindot mo ang PH, at siya lang ang pinapayagang pumunta doon, paliwanag niya. Baka nagkamali ka lang ng pindot. Pwede kitang tulungan. Sabihin mo lang kung saang floor ka. Huwag kang mag-alala, pinindot ko ang tamang button, tugon ko sa kanya at matamis na ngumiti. I live with Tyrone. Excuse me, pero ngayon lang po kita nakita rito. Yep, I live with him from now on. Tawagan siya kung gusto mong i-verify ito. O pwede ko siyang tawagan para sa'yo. Nakangiting sabi ko, sabay kuha ng cellphone ko. No need na po, I'm sorry, Anya, ayos lang, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Isa-isa nang bumaba ang mga nakasabay ko sa elevator. Kahuli-hulihang bumaba ang babaeng nagtanong sa akin kanina. Sa tingin ko ay sinisigurado niya, na sa penthouse talaga ang punta ko. Nakita ko kung paano niya ako tinignan ng may pagtataka, nang lumabas siya ng elevator. Maya-maya pa, ay huminto na ang elevator. Pagkabukas nito ay bumungad sa akin ang isang hallway, kung saan sa dulo, ay naroon ang malaki at malapad na itim na pinto na gawa sa metal. Agad kong tinawagan si Tyrone, para sabihin sa kanyang nasa tapat na ako ng pinto niyang hindi ko mabuksan-buksan, dahil hindi basta-bastang lock ang mayroon, kundi isang passcode at fingerprint. Nakailang ring pa, bago siya tuluyang sumagot. Yes. Nandito na ako. Okay, 0522. Yan ang passcode, aniya at ibinaba na ang tawag. Agad kong inilagay ang code, at nabuksan ko na ang pinto. Unang bumungad sa akin ang napakalawak na modernong living room, na kay taas ng kisame. Agaw pansin ang malaki at malapad na chandelier, na puno ng mga kristal. Kulay puti at abo ang kabuohang kulay ng paligid, mula sa furniture, sahig, at iba pang kagamitan. Halos salamin naman ang pader, kaya kitang-kita ko ang bughaw na kalangitan sa labas. Napakalawak ng bahay, living room pa lang, pero tingin ko'y kasya na yata ang 4 na apartment ko. Paano pa kaya kung kasali na ang mga kwarto? Iginala ko pa ang tingin ko sa paligid at nakita ko ang hagdan sa gilid, na gawa sa makakapal na transparent na salamin. Aakyat na sana ako roon, nang marinig ko ang malakas na tawa at tili ni Charlie sa labas, kaya agad kong sinundan kung saan ito nanggagaling. At doon, nakita ko itong naliligo sa malawak na swimming pool.
Nakahawak ito sa inflatable bed na hawak naman ni Tyrone, na nakaupo lang sa gilid ng pool habang nakasawsaw ang mga paa sa tubig. "Mommy," tawag ni Charlie at kumaway pa sa akin. Kay laki ng ngisi niya. "This place is so beautiful. It's so big. I love it here." Napangiti ako sa reaksyon niya. "Nakikita ko anak. Nakikita kong nagsasaya ka. At mukhang nagiging komportable ka na rin sa ama mo." Bagamat alam kong hindi ito magtatagal, kahit papaano ay natutuwa akong dinala kita rito. Kahit saglit man lang, ay maranasan mong buo tayo. Kahit pagpapanggap lang. Tyrone's point of view. "Mr. Tiger, napakalaki po ng bahay mo. Parang sa TV." Napatingin ako kay Charlie. He's grinning from ear to ear, while paddling his feet. Bakas na bakas sa mukha ng bata na tuwang-tuwa ito sa ginagawa. And looking at him, somehow made me feel happy too. Wala akong balak na hayaan siyang maligo, dahil ang usapan ay magtingin-tingin lang sa paligid. Ngunit nang sabihin niya sa akin, na hindi pa siya nakakapag-swimming dahil masyadong abala ang kanyang ina sa pagtatrabaho para mabuhay, kahit papaano ay sumama ang loob ko, at nagpas siyang hayaan siyang lumangoy sa ilalim ng aking gabay, lalo na't may kalaliman ng pool. Ramdam ko ang pag-angat ng isang sulok ng labi ko, habang pinagmamasdan siya. Hindi talaga ako mahilig sa mga bata. Nakikita ko sila bilang nakakainis at maingay. Sakit lang sila sa ulo. Pero iba ang batang ito dito. Maaaring madaldal siya, pero hindi to the point na nakakainis. Alam mo talagang napalaki ng maayos, at hindi spoiled. I'll commend Claudine for that. Sigurado ka bang hindi magagalit ang nanay mo sa akin, dahil pinayagan kitang maligo sa pool ko? Tanong ko sa kanya, dahil alam kong overprotective si Claudine sa kanya, lalo na't mag-isa niya itong pinalaki. "Maybe," nakangising sabi niya. Pero hindi ko po iniisip na magagalit siya. "My mommy loves me so much." Ngayon ay lubos kong naiintindihan, kung bakit siya nag-aalangan na isama ang kanyang anak sa pagpapanggap na ito. Charlie's soul is so pure. Hindi ko rin alam, pero nakakaramdam ako ng espesyal na koneksyon sa bata. May kung anong nagpapalapit sa akin sa kanya. Siguro ay dahil pareho kami ng mata, at kahit papaano ay nakikita ko ang aking kabataan sa kanya. Natigil lang ako sa pag-iisip nang tumawag si Claudine. At dahil hindi ko maiwan-iwan ang anak niya, ay sinabi ko na lang sa kanya ang passcode para makapasok na siya. "Mommy, this place is so beautiful. It's so big. I love it here." Napatingin ako sa direksyon kung saan nakatingin si Charlie. At doon, nakita ko si Claudine na nakatayo at nakatingin sa kanyang anak, na may matamis na ngiti sa kanyang mukha. Napaka-motherly ng ekspresyon niya. Kitang-kita ko ang saya sa mga mata niya, habang nakatingin sa anak niya. Maya-maya pa ay lumapit siya sa akin. Tumingin siya sa akin nang may paghingi ng tawad. "Sir, naging makulit ba ang anak ko? Malamang pinilit kanyang payagan siyang lumangoy sa pool mo." "Well, medyo," kalmadong sagot ko sa kanya. Sabi niya first time niyang mag-swimming sa real pool. Tama ba? Nahihiya siyang tumungo sa akin. Aside sa wala kaming ekstrang pera dati para pumunta sa mga resort, sobrang busy ko rin po sa paghahanap ng trabaho. Ganoon din ang sinabi niya, sambit ko bago hinarap ang bata. Naiintindihan niya ang sitwasyon mo kahit sa murang edad. Kasi pinapaintindi ko po, aniya bago siya tumabi sa akin, malapit sa anak niya. "Anak, tama na muna yan. Nakakahiya kay Sir Tyrone. But I wanna swim pa," nakangusong tugon nito, bago tumingin sa akin. "Please Mr. Tiger. Hayaan mo lang siyang maligo saglit Claudine," sabi ko na lang, dahil wala namang isyo sa akin. Bihira akong gumamit ng pool. Gumagastos lang ako for maintenance. "Pwede mo siyang samahan kung gusto mo. Mommy ligo tayo," segunda ni Charlie, nang marinig ang sinabi ko. "Please. Anak, behave nga." "Ayos lang Claudine," sambit ko. "You can think of this as your welcome party, I guess." "Mommy sige na, please," pangungulit ni Charlie. "Sige na Claudine, magbihis ka na. Ako na muna ang magbabantay kay Charlie," giit ko. Napabuga na lang siya ng hangin bago marahang tumungo. "Wala pa po ang mga gamit namin sir. At isa pa, wala rin akong swimwear, aniya." "Huwag mong bigo ng iyong anak," sabi ko bago kinuha ang cellphone ko, at tinawagan ang attendant na inatasan kong dalhin ang mga gamit nila Claudine.
What's taking you so long? Kung hindi mo yan madadala rito sa loob ng 5 minuto, magtatanong ako kung sino ang maaari. At alam mo kung ano ang ibig sabihin nito, may pagbabanto kong sabi, sabay baba ng cellphone. Hindi mo naman kailangang takutin sir, saway sa akin ni Claudine. Well, kailangan ko, tugon ko bago tumawag sa reception. Bring over food in my penthouse. Lahat ng nasa menu, anya. 30 minutes, pagtutuloy niya sabay baba ulit ng tawag. Maya-maya pa, ay nakarinig na kami ng doorbell. Yun siguro yung attendant. Puntahan mo na at kunin mo ang iyong gamit. Ako na ang magbabantay kay Charlie, utos ko sa kanya, na agad naman niyang sinunod. Nang makabalik siya ay bakas ang guilt sa mukha niya. Tingnan mo ang ginawa mo. Kawawa ang attendant. Pawis na pawis, aniya pero hindi ko na ito pinansin. Magbihis ka na Claudine, sabi ko na lang. How about you Mr. Tiger? Hindi po ba kayo mag-swim? Inosenteng tanong ni Charlie sa akin. I'll pass kid, pero ang sarap po ng tubig Mr. Tiger. Tumingin ako sa kanya para sana i-intimidate siya, but I was welcomed by his puppy eyes. Nagpout pa siya habang hinihintay ang sasabihin ko. This kid, fine, pero mamaya na. Hinihintay ko pa rin yung in-order kong pagkain, sabi ko na lang sa kanya. Wow food, thank you Mr. Tiger, you're the best. Aniya at ngumisi sa akin. Agad akong nag-iwas ng tingin, nang maramdaman ko ang pag-angat ng sulok ng labi ko. Pero natigilan na lang ako nang makita ko si Claudine, na nakasuot ng maikling itim na cotton shorts at bra. Ang kulay ng kanyang kasuotan ay lalong nagpatingkad sa kanyang maputing kutis. Ipinakita din ito ang kanyang mga kurba. Kung titingnan mo siya, hindi ka makakapaniwalang may anak na siya. Maganda pa ang katawan niya. No, best shape. Ito ang unang pagkakataon na makita ko siyang nakasuot ng kaunting tela at nagpapakita ng mas maraming balat. Pero ang talagang pumukaw sa aking mga mata, ay ang kanyang mabilog niyang dibdib na tila, nagpupumilit na magkasya sa kanyang itim na bra. Tapos bumaba ang mata ko sa gitnang bahagi ng katawan niya. What the? Saan ba ako tumitingin? Sir, napakurap ako nang marinig ko ang boses niya. Okay na po ba tong suot ko? Oo, tugon ko at mabilis na tumayo, at napabuga ng hangin. Maghihintay ako sa loob. Medyo mainit na rito, sabi ko at huminga ng malalim. You enjoy your first day here at my house. Okay po, salamat sir, aniya at ngumiti sa akin. Tumungo lang ako at dali-daling tumalikod, dahil dama ko ang unti-unting pagkabuhay ng alaga ko. Pumasok ako sa loob at huminga ng malalim. Pinagpag ko ang damit ko para mainitan ang loob ng katawan ko, dahil hindi na yata umeepekto ang aircon. Bakit kasi ganun ang sinuot niya? Bakit pa siya nagsuot ng masikip na cotton short? Napailing na lang ako bago uminom ng tubig. Umaasang makakatulong ito sa akin na kumalma. Pero paulit-ulit na nag-replay sa utak ko ang mga nakita ko. Damn! Inis kong sambit bago bumuga ng hangin. Napapikit na lang ako ng mariin, at pinilit ang sarili kong kumalma. At nang hindi pa rin, ay tinawagan ko na lang ang reception, at minadali sila sa paghatid ng pagkain. Naghanap din ako ng mga dahilan para may rason akong pag-alitan sila. Gusto ko lang ilihis ang aking atensyon, at kalimutan ang nag-aalab na init sa loob ko. Kasalanan nito ni Claudine. Matapos ang ilang minuto, ay tumawag na sa akin ang receptionist para sabihan ako na parating na ang pagkain na in-order ko, kaya naman, nagdesisyon na akong sa labas na lang maghintay. At pagkaraan ng ilang sandali, dumating na nga ito. 3 tao ang may tulak-tulak na carts na puno ng pagkain. Pinapasok ko na sila sa loob ng penthouse, at pinalagay ang pagkain sa labas, malapit sa poolside. At nang umalis sila, ay saka ko nilapitan ang mag-ina na enjoy sa pagligo. Nandito na ang pagkain. Kumain na muna kayo, sabi ko sa kanila. Mami kain na tayo, nagugutom na ako. Okay, sambit ni Claudine, bago niya pinaunang umahan ang anak. Mabilis kong binalot ng tuwalya si Charlie para hindi ito lamigin. Umupo ako para mapunasan ko ang katawan niya ng maayos. At habang pinupunasan ko siya, umahan na rin si Claudine kaya napatingin ako sa kanya. Mas lalong humapit ang suot niya. Halos mamutok ang bra niya dahil hirap na hirap itong sepuhin ang malusog niyang dibdib. Napatingin siya sa akin.
Nahuli niya akong nakatingin sa gitna niya. Nakita ko kung paano siya dahan-dawang bumaba para tingnan, kung saan nakatitig ang mga mata ko. At nang malaman niya, ay napatili na lang siya at mabilis na tumalon pabalik sa pool. Habang ako naman ay hindi makatayo sa kinauupuan ko, dahil nagising ang alaga ko. Hindi kailanman sumagi sa isip ko ang sitwasyong ito. Claudine's POV. Mommy, ang daming pagkain. Manghang sabi sa akin ng aking anak nang lumapit ito, at may daladalang fried chicken sa magkabilang kamay niya. May sauce rin ng spaghetti sa magkabilang gilid ng bibig niya. So yummy. Tanging pagngiti lang ang nagawa ko, habang pinagmamasdan ko siyang kainin ang lahat ng pagkain, gusto niyang tikman. Sa kaloob-looban ko, ay hindi ko mapigilan ang pagbigat ng pakiramdam ko, dahil nalulungkot ako at naaawa sa anak ko. Ginawa ko naman ang lahat para maibigay sa kanya ang mga pangangailangan niya, at may paranas ang mga magagandang bagay na nararanasan ng ibang bata, pero kinakapos talaga ako dati. I worked myself almost 24/7 para lang mabuhay. Halos hindi na nga ako kumain para lang may makain siya. Siyempre bilang ina, priority palagi ang anak. Isusubo ko na lang, ibibigay ko pa sa kanya. Dahil sa hirap ng buhay namin noon, hindi ko man lang siya magawang dalhin kahit sa isang fast food chain. Kung hindi dahil kina Raquel at Adrian, hindi makakatikim ng mga masasarap na pagkain ang anak ko. Hindi siya magkakaroon ng magagandang laruan, ng mga damit, at iba pang gamit. Kaya labis-labis ang pasasalamat ko sa dalawang yun. What's with the face? Napatingin ako nang marinig ko ang boses ni Tyrone. Ngayon ko lang napansin na magkatabi na pala sila ng anak ko, at sabay na kumakain. Hindi mo ba gusto ang pagkain? Maaari tayong umorder ng pagkain na gusto mo. Hindi, ayos lang sir. Nagustuhan ko ang pagkain, sabi ko at pilit na ngumiti. Hindi ko mapigil ang mapatingin sa kanya. Napaisip ako, kung sakaling nagkaroon kami ng sustento galing sa kanya, siguro hindi magiging ganito kahirap ang buhay namin, lalo na ng anak ko. Maibibigay ko sana ang lahat ng pangangailangan nito. Ngunit sa kabilang banda, kung sakaling nakatanggap kami ng sustento, wala na ang anak ko sa akin ngayon. Wala ako sa eksenang ito. Hindi ko makikitang lumaki ang anak ko, dahil alam kong ilalayo lang siya sa akin ni Tyrone. Mommy, eat more. Minsan lang tayo makakain nito. Sambit ni Charlie kaya agad akong napatingin kay Tyrone, at hindi napigilan na makaramdam ng hiya. Charlie, may pagsaway na sabi ko. What? Totoo naman po diba? Inosenteng tanong niya, kaya hindi ko na napigil ang mamula. Dati yun, pero may work na si Mommy ngayon, kaya makakakain na tayo ng masarap. Mahinahong sabi ko sa kanya at hilaw na lang na napangiti, dahil baka isipin ni Tyrone na pinaparinggan ko siya. Sige na, focus ka sa pagkain. Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang magsasalita pag puno ang bibig mo. Ikaw rin Claudine, kumain ka, sabat ni Tyrone sa usapan. Tumango lang ako at kumain na rin. Sir, tawag ko sa kanya habang ini-enjoy namin ang pagkain. Thank you pala rito, nakangiting sambit ko. Kahit na alam kong ginagawa niya lang ito alang-alang sa aming pagpapanggap, gayon pa man nagpapasalamat pa rin ako, dahil naranasan naming kumain ng masasarap na pagkain, at magstay sa isang mamahalin at sosyal na bahay. Wala yun, Anya. Mr. Tiger, mayaman ka po ba? Bigla ang tanong ni Charlie sa kanya. Oo, bakit mo natanong? Tumingin sa saglit sa akin ang anak ko bago niya hinarap si Tyrone. Maaari mo po bang tulungan si Mommy na mahanap ang daddy ko? Charlie, may pagsaway kong sabi. Bakit mo sinasabi yan? Ngunguso siya sa akin bago yumuko. Sinabi sa akin ni Tito Daddy na kailangan natin ng pera para mahanap si daddy, mahina niyang sambit. Nakagat ko ang labi ko. Ayokong magdrama tayo sa harap ni Tyrone, pero hindi ko ito mapalagpas. Hindi natin kailangan ng daddy mo. Kaya nating mabuhay ng mag-isa. Kaya kitang itaguyod ng ako lang, mahinahong paliwanag ko sa kanya. Akala ko okay ka na nang wala ang daddy mo. No, tumingin siya sa akin, at bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Kailangan natin si daddy mommy. Lagi kang nagtatrabaho at umuuwi ng pagod. Wala kang oras para sa akin. Pero kung may daddy ako, sa bahay natin tayo titira at lagi kaming magkasama, mahabang litanya niya.
Magtatrabaho si Daddy at mananatili ka sa bahay para alagaan ako. Saan mo nakuha ang ideyang iyon? Nakagat ko na lang ang labi ko. Hindi ko maiwasang hindi maawa sa anak ko, hindi ko alam na ganoon na pala ang nararamdaman niya. Alam mo naman kung bakit kailangan magtrabaho ni Mommy, di ba? Opo, kaya nga gusto ko mahanap si Daddy, para sa atin siya ang magtrabaho at hindi ikaw, gihit niya bago tumingin kay Tyrone. Can you give me money, Mr. Tiger? I will find my daddy. Charlie, hindi ko na napigilan ang pagtaas ng boses ko. Sumama ka sa akin, matigas kong saad sabay balot sa kanya ng tuwalya at hinila ko siya palayo kay Tyrone. Dinala ko siya sa gilid. Ano bang problema mo? Hindi ko na itago ang frustration na nararamdaman ko. Pakiramdam ko'y hindi ako sapat para sa anak ko, na kahit anong gawin ko, ay hindi ako magiging sapat para punan ang puwang na iniwan ng ama niya, sa buhay niya. I'm just asking for help, Mommy, mahinang tugon niya. Charlie, hindi namin kailangan ng daddy mo. Kaya natin nang wala siya. Kaya ko, mariing sabi ko, bago hinawakan ang magkabilang balikat niya. Magsusumikap si Mommy para sa atin. Gagawin ni Mommy ang lahat para lang mabuhay tayo nang wala ang daddy mo, okay? Pero kawawa na ikaw, Mommy. Palagi kang pagod at minsan nagigising po ako dahil umiiyak ka. Inosenteng sabi niya, bago siya lumapit sa akin at niyakap ang binti ko. Awa na ako sa iyo, because nahihirapan ka na, because of me. Doon na dinurog ang puso ko. Hindi ko na napigil ang maiyak. Huwag mong sabihin iyan. Inis kong sabi, bago ako lumuhod para yakapin siya. Nakakahiya na dito pa talaga kami nagdrama, kung saan nakikita at naririnig kami ni Tyrone. Kumalas ako sa yakap, at marahang hinawakan ang magkabilang pisngi niya. Hindi ako nahihirapan dahil sa iyo, okay? Ikaw ang pinagmumulan ng lakas ni Mommy. Pinapasaya mo si Mommy. Sa tuwing nakikita ka ni Mommy na masaya, lahat ng pagod ni Mommy nawawala. Kaya wag na wag mong isipin na nahihirapan si Mommy dahil sa iyo, okay? Sambit ko habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata niya. Mahal na mahal ka ni Mommy kaya niya ginagawa ang lahat, kaya siya nagwo-work. Huminga ako ng malalim, at niyakap siya. Paglaki mo, maiintindihan mo si Mommy. Pangako ko sa'yo yan, bulong ko at hinalikan ang noo niya. But for now, tayo na munang dalawa, okay? Marahan siyang tumungo. Okay, mahinang sabi niya at niyakap ako pabalik. I'm sorry, Mommy. I'm sorry I made you cry. Ayos lang, anak. Hindi mo kasalanan na umiyak si Mommy, okay? Hindi mo kasalanan, paninigurado ko sa kanya, bago ko siya matamis ng initian. Bakit hindi tayo bumalik at kumain ng mas maraming pagkain? Naghihintay si Mr. Tiger. Napanatag ako nang makita ko ang pagsilay ng kanyang ngiti. Okay. Bumalik na kami roon, at pansin ko na ang tingin sa akin ni Tyrone, na para bang may gusto siyang sabihin, pero hindi ko na yun pinagtuunan pa ng pansin. Ibinuhos ko kay Charlie ang atensyon ko. At nang matapos kaming kumain, ay naligo ulit kami sa swimming pool. Mr. Tiger join us. Malakas na tawag ni Charlie. Sabi mo tuturuan mo akong lumangoy. Nakikita ko siyang nagdadalawang isip. Sasawayin ko na sana ang anak ko, na huwag na siyang kulitin pa dahil baka magalit, pero nabigla na lang ako nang magsimula siyang maghubad ng damit. Hindi ko sana intensyong tumingin, pero hindi ko mapigilan, dahil liban sa tila kumikinang niyang kaputian, agaw pansin din ang malawak niyang balikat at magandang katawan. Ang kanyang katawan ay naging mas mature at toned kumpara sa huling pagkakataon na nakita ko siyang nakatopless. Kitang-kita ko ang malalalim na hiwa ng mga linya sa kanyang tiyan, lalo na ang V-line pababa sa gitna ng kanyang mga binti. Yay! Turuan mo akong lumangoy, Mr. Tiger. Agad akong napaiwas ng tingin, nang marinig ko ang boses ng anak ko. Ramdam ko ang pag-iinit ng magkabilang pisngi ko. Nakita kaya niya akong nakatingin. Hindi naman siguro halata ang pagtitig ko sa kanya, no? Claudine, tawag niya sa akin nang lamusong siya sa tubig. At hindi ko alam kung anong nangyari, but his voice suddenly sounded so hot. Okay lang bang turuan kong lumangoy si Charlie? Tanong niya habang nakatingin ng diretsyo sa akin. Yes, tugon ko at hindi napigil ang mapatitig, sa asul na asul niyang mga mata. Yehey, come on Mr. Tiger, sabik na tawag ni Charlie dito. Mabilis namang tumalima si Tyrone, at agad niya itong nilapitan. Habang ako naman, ay nanood lang sa kanila.
At habang pinagmamasdan kong tuwang-tuwa ang aking anak, ay naintindihan ko na rin sa wakas ang sinabi ni Raquel na magandang ideya rin na isali si Charlie sa pagpapanggap, dahil para kahit papaano ay makasama nito ang ama. Matapos ang halos 1 oras sa tubig, ay nagdesisyon na kaming umahan. Agad na lumapit si Charlie sa mesa at kumuha muli ng mga pagkain. Habang kami naman ni Tyrone, ay nakaupo lang sa Cleopatra chairs na nasa ilalim ng malalaking payong. Walang nagsasalita sa amin, pero pansin ko ang kanyang tingin. Nagkunwari lang akong hindi yun nahahalata. Hanggang sa hindi na siya nakatiis at nagsalita na. Claudine, tawag niya sa akin. Yes po, tugon ko at nilingon siya. Kung magtagumpay ang planong ito, tutulungan kitang mahanap ang ama ni Charlie, aniya. Hindi ko yun inaasahan sa kanya. Kung ibang tao pa sana ang nagsabi noon, maa-appreciate ko pa, matutuwa pa ako. Pero dahil galing sa kanya na hindi man lang nagparamdam matapos kong sabihin na buntis ako, sa kanya na walang pakialam sa amin ng anak ko sa loob ng halos 5 taon, napuno ng galit at inis ang puso ko. I appreciate the offer sir, but no thanks. Hindi namin kailangan ng walang silbing lalaking yun. Ayos lang na kaming dalawa lang.